Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin na sunod na video mga kababayan ay walang iba lang naman po kung hindi yung matinding pangaral nitong si Sian Gasa dito po sa nanay nitong si Andrea Brillantes mga kababayan. At dito mapapag-usapan din po natin at matatalakay po natin kung gaano nga ba katotoo yung lumalabas na balita na kung saan binoykot daw ng mga Katniel fans etong isang award para daw po kay Andrea mga kababayan. At dito matatalakay din po natin yung patungkol po sa sinasabi na mayroon daw pong isang endorsement na gusto nang mag-back out dito po kay Daniel Padilla mga kababayan. Dito matatalakay din natin kung gaano katotoo mga kababayan yung isang balita po na lumalabas na kung saan ayaw daw po at hindi daw po boto etong si Ma'am Carla Estrada dito daw po mga kababayan kay Andrea Brillantes. So aalamin po natin kung gaano po yan katotoo mga kababayan. At bago po natin pag-usapan yan ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng video or issue na nagaganap po dito sa ating bansa. So anyway mga kababayan, umpisahan na po agad natin itong ating talakayan dito po sa post na inilabas po nitong si Sian Gasa na kung saan mga kababayan ay pinangaralan po ni Sian Gasa yung nanay nitong si Andrea. Dahil kung matatandaan nyo, di ba, dun sa unang vlog natin, dun sa unang tinalakay natin ay napuno na yung nanay nitong si Andrea at sinampula na yung mga basher na bumabatikos dito kay Andrea. So ngayon mga kababayan, hindi po nagustuhan nyo nitong si Sian Gasa at pinangaralan niya po etong mami nitong si Andrea. So basahin po natin etong post po na inilabas nitong si Sian Gasa. So sabi po dito mga kababayan, eto daw. Yan. Meron na po itong 39K na reaction. Grabe, ang bilis. So sabi po dito, Mami Bell, hindi ka po dapat proud na si Andrea ang nakapagpagawa ng bahay ninyo at nakapagpatapos ng mga anak mo sa school. Kasi kapag ipinagsigawan mo po ito, para mo pong siniraan yung sarili mo sa publiko. Hindi ko po kayo maaaring husgahan dahil hindi ko po alam ang buong kwento ng inyong pamilya. Ang akin lang ay mag-iingat po tayo sa mga binibitawang salita in public at huwag magpadala sa siklabo ng damdamin. Yan yung sabi ni Sian Gasa. Kasi kung matatandaan nyo, di ba, sabi ng basher, paano daw pinalaki ng nanay nitong si Andrea, etong si Andrea. So ngayon, sinagot to ng nanay ni Andrea at sinabi mga kababayan na eto daw si Andrea yung nagpaaral sa mga kapatid nito at nagpagawa daw po nung kanilang bahay. So kung titingnan po talaga natin bilang isang magulang mga kababayan, responsibilidad mo na ikaw yung mag-provide nung sinasabi ng nanay dito nitong si Andrea. Hindi po si Andrea mga kababayan ang dapat nagpo-provide ng lahat. Pero dahil nga si Andrea yung may kaya at naging artista mga kababayan, siya na yung tumulong sa kanyang pamilya. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, dun sa pagkakataon ng tono ng pagkakasagot ng nanay nitong si Andrea ay parang siniraan nga niya yung kanyang sarili kasi responsibilidad nila yon. Parang ang dating dun sa iba, yung responsibilidad nila bilang magulang, yung anak yung nag-provide. Parang ganon mga kababayan, which is para sa akin naman, kung tutusin talagang responsibilidad naman ng mga anak na tumulong din. Pero yung ipapasalo mo lahat sa yung anak, yung responsibilidad, parang mali naman po ata yun. So parang ganito po yung pinaparating nitong si Sian Gasa. So sabi pa dito, basahin pa natin, to the public, responsibilidad ng isang magulang na mapagtapos kayo hanggang grade 12. Bonus na lang yung college. So sabi pa dito, responsibilidad din nito na mabigyan kayo ng maayos na tahanan. Hindi nyo responsibilidad yung mga kapatid ninyo. Tumutulong lang kayo sa kanila out of pagmamahal. Yan po yung sabi dyan. At kung natulungan nila kayo, ayan ay tinatawag na utang na loob. Huwag ninyo silang abusuhin. Hindi nila kayo obligasyon. Hindi nila kasalanan kung bakit hindi makapag-provide ng maayos yung mga magulang ninyo. Mahigpit na yakap sa lahat ng mga ate at kuya
na breadwinner ng pamilya. Yan yung sabi ni Sian Gasa, mga kababayan. So kung tutusin, napakalaki naman po talaga ng tama nitong si Sian Gasa dun sa kanya mga sinabi. At marami makaka-relate dito, lalo na yung mga breadwinner, yung mga ate at kuya ng pamilya, mga kababayan. So ngayon, kung ako talaga ang tatanungin nyo, tama itong sinabi nitong si Sian Gasa. Kasi dun sa pagkakabitaw ng salita nitong nanay nitong si Andrea, pinagmamalaki pa na yung responsibilidad nila ang gumawa yung anak nila. Talagang kahit sino ang iisipin talaga, proud ka pa na yung anak mo ang gumawa ng responsibilidad na dapat ay ikaw. So parang ganun talaga yung maibabato dito sa nanay nitong si Andrea, kung tutuusin, mga kababayan, base doon sa pagkakasagot ng nanay nitong si Andrea. Kaya para sa akin, mga kababayan, sisipagsigawan niya na ngayon yung ganung bagay, dapat sinarili na lamang po nila. Dapat sinagot na lamang niya ng mas maayos yung isang tao na bumabatikos kay Andrea at ipinaliwanag nila at sinabi nila na walang katotohanan yung mga ibinabato laban dito kay Andrea. Kasi alam naman natin ngayon kaya nababatikos sa itong si Andrea kasi nga nasasangkot ito at nadadawit ito sa hiwalayang Katniel. Mga kababayan, yun lamang po yung isang dahilan dyan. Kaya siya binabatikos. Kaya para sa akin, kaya sasagutin niya ng kung ano-ano yung mga bumabatikos kay Andrea, sabihin na lamang po nila yung katotohanan kung si Andrea ba yung third party or hindi nitong si Daniel Padilla. Ganyan lamang po kasimple, mga kababayan, at titigilan sila ng mga bumabatikos kay Andrea. So kayo po, mga kababayan, ano po ang opinion ninyo? Hingil po diyan sa pangangaral ni Sian Gasa sa naging post at pagsagot ng nanay nitong si Andrea dun sa isa pong basher na bumabatikos dito kay Andrea. So comment below na lamang po, mga kababayan, kung ano po masasabi nyo dyan. Pero para sa akin, napakalaki ng tama ni Sian Gasa sa mga sinabi niya. So anyway, pagpatuloy pa natin, punta naman po tayo sa next topic po natin. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo pause pa tayo. Sorry talaga, sorry. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin. So sabi dito, mga kababayan, sa ABS-CBN, ito daw. Ito, matindi rin to, mga kababayan, na nakita natin topic dito. So sabi daw nitong si Bea Bores, handang protektahan ang kaibigang si Andrea. Handa daw niyang protektahan yung kaibigan niya si Andrea. Ang tanong naman natin, kung pinoprotektahan mo yung kaibigan mong si Andrea, bakit hindi mo kayang ipagtanggol dito sa issue ng Katniel? Diba, sabi mo mananahimik ka. Bakit todo bira ka ngayon? Diba? So basahin po natin ito nilalaman ng ABS-CBN News. Interview daw po ito or opinion or statement nitong si Bea Bores. Kaibigan nitong si Andrea. So sabi dito, mga kababayan, Manila, ibinahagi ng celebrity vlogger na si Bea Bores kung paano niya protektahan ang matalik na kaibigan na si Andrea Brillantes. Paano daw? Pagprotekta ba ang tawag doon sa matalik na kaibigan? Yung dinidikdik ka ng mga panatiko ng Katniel pero ayaw mo magsalita? At dahil doon sa pag-deny mo at pananahimik mo ay nagkaroon ng idea yung mga fans ng Katniel na talagang totoo nga yung issue dito kay Daniel Padilla at saka kay Andrea. Kasi nung breakup ni Richie Rivero at saka nitong si Andrea, todo yung pagtatanggol at pagsasalita mo. Pero ngayon, mga kababayang, naliling kay itong si Andrea dito kay Daniel at dinidikdik siya ng mga panatiko ng Katniel, wala siyang masabi. So sabi pa dito, mga kababayan, basahin pa natin, sa panayam ng post binahagi ni Bores na nagsimula ang pagkakaibigan nila ni Brillantes nang magkasama sila sa Kadenang Ginto. Yan yung isa sa programa na kinabilangan nitong si Andrea, mga kababayan. At siguro isa rin itong si Bea Bores dun sa mga cast, mga kababayan, ng Kadenang Ginto. So sabi pa dito, grabe, sobrang strong ng friendship namin ngayon. As in, parang sister talaga, ani ni Bores. Sabi pa dito, bilang kaibigan, iginiit ni Bores na dinidepensahan niya si Brillantes kahit hindi ito kasama. Yun yung sabi, mga kababayan. So paano daw dinidepensahan? So ito, basahin po natin. Alam yan ng Brilliance fans niya at alam yan ng Twitter na grabe talaga kung iproteko si Andrea. As in, pinoprotektahan ko talaga siya. Kahit sa personal. Naalala ko nung taping ako, tinapik nila si Blight. Ang bata-bata pa raw, parang she does not act her age. Yan po yung sinasabi dyan. Tapos sinabi ko talaga, excuse me, that's not her fault. Society perceives her that way. Ginanoon ko talaga, matanda sila ha, ani ni Bores. So sabi pa dito, pagdating naman sa basher,
Kung noon ay nagpapaapekto si Boris, ngayon aniya sinusubukan niyang huwag na lamang pansinin ang mga ito. Kasi nga mga kababayan, alam nyo ba dati konting bash lang dito kay Boris, agad nagsasalita yan, agad sumasagot yan, lalo nga nung nagpost itong si Richie na kung saan mga kababayan, talagang may kaunting pahaging tapos sinagot niya. And then dun sa sagot niya, napakatindi nun. Tapos ikinall out siya nitong si Richie hanggang sa ang kinagalitan ng mga kababayan ng taong bayan ay eto pong si Richie Rivero na. So ngayon mga kababayan, ang punto kasi natin dito, ngayon mo lang nasabing nanahimik ka? Bakit? Dahil may katotohanan ba or di kaya naman may alam ka dun sa relasyon at pagkakalink di umano nitong si Blight dito kay Daniel? At siguro alam mo sa sarili mo na kapag ka nagsalita ka, either na may masabi kang maganda or mali na magkakaroon ng link sa isipan ng mga Katniel fans para magduda lalo dito kay Blight at maghinala na talagang may relasyon itong si Daniel Padilla at saka itong si Blight. Di ba mga kababayan, ngayon na lang yan nanahimik? Anyway, sabi pa dito, basahin pa natin. Ito daw, medyo patulera pa rin ako. Like ano yan, kaya lang ang pwedeng mag-say or magsabi, excuse me ako rin. Dati kasi nagpapaapekto talaga ako. Dati kasi na-down ako. Ngayon, wala, basta nasabi ko na yung gusto kong sabihin, bahala na kayo. Honestly, hindi ka mananalo sa mga bashers. Kahit anong sabihin mo, may sasabihin at may sasabihin pa rin sila. Sa inyo na yan. Go, basta ako lang may gustong sabihin, sasabihin ko and then, after that, hindi ako yung para dire-diretsong magsasabi kung ano-ano. I will keep my peace. Basta nasabi ko yung gusto ko, ani ni Boris mga kababayan. Yan yung sabi niya. Pero kung tutusin talaga mga kababayan, ngayon na lang nakakapagtaka lang. Kasi ngayon ka na lang nanahimik kung kailan nahaharap yung best friend mo sa matinding issue. Diba dapat ngayon mo siya ipinagtatanggol kasi ngayon niya kailangan na mayroong kaibigan na magtatanggol sa kanya. Lalo na at nababati ko siya ng matindi sa panahong ito ngayon. Diba napakatitindi ng mga sinasabi dito kay Andrea kaya siya ginagawa ng mga issue mga kababayan ng ibang mga nagpapalabas ng fake news na ito daw si Andrea ay buntis na daw. Dapat ngayon ka-agresibo kasi marami ang naglalabas ng fake news patungkol sa best friend mo. At dapat i-clear mo yon bilang kaibigan mo. At siguro naman, bilang kaibigan kang matalik nitong si Andrea at ikaw na rin na nagsabi na sobrang close nyong dalawa, alam mo kung ano yung ginagawa ng kaibigan mo. At siguro naman, naiikwento yan sa'yo kung talagang kaibigan kang matalik. Alam nyo mga kababayan, kung nangyari ito kay Chris Ulo o kaya kay Jay Guevara, etong ganitong klase ng hindi rin ako matatahimik hanggat hindi ko na ipagtatanggol yung mga kaibigan ko. So ngayon mga kababayan, ang punto po kasi natin dito, bakit ngayon ka nananahimik kung kailan yung kaibigan mo dinidikdik ng napakaraming netizen? Kung kailan yung kaibigan mo inaakusahan na third party ng hiwalayan ng dalawang sikat na personalidad? Diba bakit ngayon ka nananahimik? Diba dapat ngayon ka agresibo? Kasi yung kaibigan mo dinidikdik ng Katniel fans. Dapat ngayon mo siya ipagtanggol. Ngayon niya kailangan yung tulong mo bilang kaibigan. Yan lang naman yung opinion ko mga kababayan dito kay Bea Boris. So anyway, kayo mga kababayan, ano po masasabi nyo dyan? Pero para sa akin talaga, dapat ngayon siya magsalita as a best friend of Andrea Brillantes mga kababayan. Dapat ngayon niya ipagtanggol. So kayo, ano pong opinion ninyo? Hingil po dyan. Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo po. Hingil po dito sa balita na nakita po natin patungkol po dito kay Bea Boris. So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin. Eto. Alam nyo ba mga kababayan, eto pala yung nangyari kay Catherine Bernardo after po nila maghiwalay nitong si Daniel Padilla. Dahil ngayon mga kababayan, sabi dito sa Abante, tunay na tabloidista, eto daw, parang hindi nasaktan. Matamis ng ngiti ni Catherine Bernardo, napansin ng netizen mga kababayan. Syempre, ikaw ba naman, mawalan ka ng babaero sa buhay mo, hindi kayo magiging masaya ka? Medyo mababawasan mga kababayan. Medyo mababawasan yung problemang dinadalat binibitbit mo lalo na ngayon at okay na. Napaalpasan mo na yung gusto mong alpasan at nasabi mo na sa publiko yung totoong gusto mong sabihin.
Ano po, at wala ka nang inililihim. Di ba napakasarap mabuhay nun at mapapangiti ka? Kahit ako si Catherine, magiging masaya din ako pag ganun yung nangyari sa akin. So anyway, punta po tayo dito sa sinabi ng Abante mga kababayan. Sabi dito, marami ang nakapansin sa matamis ng ngiti ng aktres na si Catherine Bernardo matapos nitong ibida ang kanyang orange hair. Sabi pa dito, napansin ng mga netizen na kahit kagagaling lang nito sa hiwalayan kay Daniel Padilla, tila hindi ito naapektuhan at lumulutang pa rin ang kagandahan ng aktres. That smile beautiful, Bernardo. Saad ng caption sa Alerts, yan yung sabi mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Narito ang say ng netizen sa bagong look ni Catherine. Yung mata niya, LA Bernardo Cat. Sabi pa dito, ganda niya. I love you always, Bernardo Cat. So sabi pa dito, kamakailan lang ay inamin ni Catherine at Daniel ang hiwalayan sa pamamagitan ng pagpo-post sa Instagram. So ngayon mga kababayan, kung makikita nyo naman, eto, alam naman natin ang mga babae pagkakagaling sa breakup niyan or kahit yung mga lalaki mga kababayan, nag-glow up yan. Ano po, biglang nagpapaganda, nagpapapogi para lang makamove on mga kababayan. At siguro, alam naman natin na kahihiwalay pa lamang po nitong si Catherine Bernardo kaysa mag-akmok, papangitin yung sarili. Much better mga kababayan, etong ginagawa niya ngayon na pinagaganda niya yung kanyang sarili. Kasi alam naman natin mga kababayan, ang mga babae talaga, once na nasaktan yan, talagang after ng breakup niyan, gumaganda yan. Totoo yan mga babae, bibilang na lang yung mga babae na pumapangit. Pero mostly talaga nag-glow up yan mga kababayan para sa akin. Kaya deserve naman ni Catherine na talagang maging maayos sa hiwalayan nila ni Daniel Padilla mga kababayan. Dahil alam naman natin yung sakit na pinagdaanan nitong si Catherine. Lalo na mga kababayan, kung talagang tunay yung balita patungkol dito kay Daniel na kung saan paulit-ulit siya ng bababae. At kung tunay yung sinabi ni Sian Gasa na itong si Daniel Padilla mga kababayan ay talagang maraming babae. So deserve naman ni Catherine talaga na palayain at deserve ni Catherine mga kababayan na magkaroon ng magandang buhay at maayos at panatag na kaisipan mga kababayan at walang iniisip katulad ang pambababae nitong si Daniel Padilla mga kababayan. So kayo po, ano po ang komento ninyo? Hingil po dito, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi ninyo. Hingil po dyan sa topic na tinalakay po natin. So punta naman po tayo sa next topic po natin. Eto, nakita natin sa Facebook na kung saan daw mga kababayan, meron daw pong malaking problema. Carla hindi boto kay Andrea Brillantes para kay Daniel Padilla. So ang nagpost po nito, etong si Showbiz. Ayan, Showbiz Allen TV official, yan po yung nag-post niyan mga kababayan. So yan po mga kababayan na i-credit po natin sa kanya yan. So ngayon naalamin natin kung may katotohanan ba etong balitang ito na ayaw ni Carla Estrada dito po kay Andrea Brillantes para po dito kay Daniel Padilla. Eto, nakita lang natin sa Facebook at meron na siyang 59,000 views mga kababayan. So eto, i-play na po natin. Nagpahayag ng pagmamahal ang mga kapatid ni Daniel Padilla kay Catherine Bernardo makaraan nitong aminin kahapon na hiwalay na sila ng aktor. Kabilang ang mga kapatid sa ina ni Daniel na sina Carmela at Margaret sa mga nagkomento sa Instagram post ni Catherine na inaanunsyo ang breakup. Tunay yan mga kababayan, alam nyo kasi sa isang breakup, laging susuporta pa rin yung mga kapatid dun sa naging karelasyon ng miyembro ng kanilang pamilya. Kasi biruin nyo, 11 years. Napakatagal nun. Yung mga kapatid ni Daniel Padilla, hindi talaga basta-basta makakamove on yun mga kababayan. Lalo na't naging parte ng kanilang buhay etong si Catherine Bernardo. So ngayon, mahihirapan dito si Andrea talaga natanggapin ang pamilya nitong si Daniel. Bakit? Kasi unang-una mga kababayan, kung may katotohanan man yung kanilang relasyon nitong si Andrea, talagang mahihirapan yan. Kasi unang-una nakatatak itong si Catherine Bernardo sa isipan at puso ng mga kapatid nitong si Daniel. Lalo na doon sa mga nakababatang kapatid ni Daniel dahil itinuring natin nila etong si Catherine Bernardo mga kababayan. Kaya mahihirapan talaga na basta-basta tanggapin ng mga kapatid ni Daniel Padilla or ng pamilya nitong si Daniel etong si Andrea dahil doon sa pinagsamahan nitong si Daniel at nitong si Catherine. Napakatagal noon, 11 years. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. I love you my ate, Ani Carmela, we love you, sabi naman ni Margaret. Sa kanyang IG page naman, ibinahagi ni Carla Estrada, ina ni Daniel, ang larawan ng magkasintahan na may kalakip na "We love you both" na caption.
Samantala, pinabulaanan ni Carla Estrada na sa kanya ang social media quote card na ipinagtatanggol ang kanyang anak na si Daniel Padilla sa isyu ng hiwalayan nito at ni Catherine Bernardo. Ito mga kababayan yung natalakay natin noong nakaraang araw. Yung patungkol po dun sa post na hindi daw po cheater etong si Daniel Padilla. Pero mga kababayan, di ba sinabi naman natin kung may katotohanan man yun or wala namang problema na ipagtanggol niya yung kanyang anak. Kasi anak niya yan mga kababayan. Wala namang lukulukong nanay nakakampi sa iba. Lalo na yung anak niya nadidikdik sa panahong ito ngayon. Alam naman po natin yan mga kababayan, walang utu-utong nanay na sa iba kakampi at ipagtatanggol yung ibang tao at hindi kakampihan yung kanyang anak. Laging sa kanyang anak yan mga kababayan at wala naman tayo nakikitang problema doon. Pero sana naman, kung ipagtatanggol natin yung ating mga anak, sana nasa tama at hindi nasa mali. Kaya mga kababayan, gusto rin nating liwanagin na yung post po na yon ay hindi po talaga kay Ma'am Carla Estrada. Gaya nga ng sabi ni Nanay Christopher Min, sa ulo po niya yung A to Z nitong si Ma'am Carla Estrada. Kaya malabo po talaga na maging kay Ma'am Carla Estrada yung post po na yon na sinasabing hindi cheater etong si Daniel. So ipagpatuloy pa natin. Hindi cheater ang anak ko, my son is not perfect, but he's learning and growing, people make mistakes, and it's crucial to understand the context and the effort he's putting into becoming a better person. Kalakip niyan ay nilinaw na nga ng TV host na hindi siya ang nag-post at gumawa nito. Fake po ito, wika ni Carla na tinutukoy ang nasabing quote card. Kung maaalala, bago pa magsalita sina Catherine at Daniel ay pinalagan ni Carla ang kumakalat na balita ukol sa breakup ng dalawa. Ito ay matapos kumalat ang balita na mismong siya ang nagkumpirma na hiwalay na ang kanyang anak na si Daniel sa jowa at ka-love team nitong si Catherine. Ayon sa netizens, tila marami namang haharapin na problema si Carla ngayon, bukod sa apektado ang negosyo kung saan ka-business partner si Catherine ay tila naapektuhan din ang imahe ng anak na si Daniel, dedma naman ito kay Andrea. So ngayon mga kababayan, tunay yan. Kasi alam naman natin, kaya nga nasabi ko doon sa first vlog natin, doon sa in-upload natin kanina mga kababayan, malaki talaga ang bad impact nito sa karir nitong si Daniel Padilla. Kasi mga kababayan, unang-una yung mga nagtiwala na advertiser dito kay Daniel Padilla or di kaya naman dito sa love team nitong si Daniel at saka nitong si Catherine Bernardo, yung karamihan doon magbaback out, lalo na kung mapapatunayan nila na ito nga si Daniel Padilla mga kababayan ay nag-cheat nga dito kay Catherine. Malaki talaga magiging problema, lalo na yung tingin ng mga tao ngayon kay Daniel Padilla. Kung tunay man yung balita, mga kababayan, na kumakalat na itong si Daniel Padilla ang dahilan ng hiwalayan nila ni Catherine Bernardo. Lalo na yung ibang mga Katniel fans na talagang dismayado dito kay Daniel Padilla. Kaya napakalaki talaga ng bad impact sa karera nitong si Daniel sa showbiz. Lalo na mga kababayan, mahihirapan lalo din silang makahanap ng ka-love team nitong si Daniel Padilla. Hindi katulad ni Catherine mga kababayan na pwedeng i-love team dito kay Alden Richard dahil alam naman natin na may chemistry yung dalawa mga kababayan. So ngayon mga kababayan, ang opinion ko dyan, mahihirapan talaga si Andrea na makuha ang loob ng mga kapatid nitong si Daniel kasi napamahal na yung mga kapatid ni Daniel dito kay Catherine Bernardo dahil matagal nila itong nakasama at itinuring na miyembro ng pamilya. Biruin nyo, yung 11 years, napakatagal nun. Hindi yun yung panahon na natulog ka lang ngayon, pagising mo bukas 11 years na. Napakatagal niyan mga kababayan at masisira lang ng ganun-ganun na lang ng dahil na lang kay Andrea kung may katotohanan man na si Andrea yung third party ng hiwalayang Katniel. Mga kababayan, so kayo po, ano pong opinion ninyo dito bilang fans kayo ng Katniel? Comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa sinasabi na may malaki daw pong problema, Carla hindi daw po boto dito kay Andrea. So comment below na lamang po mga kababayan kung ano pong opinion nyo po hingil po dyan. So punta naman po tayo sa next topic natin mga kababayan na kung saan kinarma daw po ng matindi itong si Andrea dahil matapos daw po makasira ng relasyon. Kinarma na mga kababayan na naging dahilan daw po ng pagkaka-boycott ng isang award nitong si Andrea mga kababayan. So tingnan po natin ito, ikinikredit po natin ito sa Showbiz Snap. Kanya po ito, hindi po ito atin, hihiramin lamang po natin yung kanya pong video. Kaya kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe dito kay Showbiz Snap, mag-subscribe na po kayo sa kanya. So ito mga kababayan, hiramin na po natin itong kanyang video at gawan po natin ng reaction. Itong sinasabi na pagkaka-boycott ng isang award nitong si Andrea. So i-play na po natin.
Matapos madawit sa hiwalayan ng phenomenal love team na Kathniel, Oh. Andrea Brillantes, binoykot sa isang award-giving body. Right. Mukhang nalalasahan na raw ni Andrea ang kanyang sariling kasalanan matapos ang pangboboykot na ginawa ng maraming Kathniel sa isa sa mga awards na dapat ay marireceive ni Andrea. Ilang netizens online ang talaga namang na-shock ng umani ng angry at haha reaction sa Facebook. Grabe. Ang sabing nominasyon para kay Blight ay mismo sa mga netizens. Hindi deserve ni Andrea ang tumanggap ng award, lalo't ang mga nasabing parangalay para sa mga outstanding content creator at nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataan. Kahit kailan raw, hindi magiging inspirasyon ang di mo na ginawa ni Andrea na dawit sa hiwalayan ng Kathniel at di mo na Sa isa kasing creator mga kababayan, mahirap talagang matawag kang creator lalo na kung ikaw ay isang influencer, mahirap ding matawag na influencer ka, lalo't kung yung sinasabi mo sa publiko or yung ginagawa mo ay hindi naman naaangkop yung tinatawag sa'yo, like dito kay Andrea na siya yung inspirasyon mga kababayan. Mahirap kasi nga namang maging isang inspirasyon yung taong nakakasira ng relasyon ng iba. Sa totoong buhay, napakahirap niyan mga kababayan. Kaya talaga, kung may katotohanan talaga itong ibinibintang dito kay Andrea, mga kababayan, na siya talaga yung third party dun sa hiwalayang Kathniel, talagang masasabi nating hindi niya deserve yung parangal na yon. Pero kung wala namang katotohanan mga kababayan, much better talaga, kung ako kay Andrea, magsasalita na lang ako at sasabihin ko ang katotohanan kaysa mabatikos pa ako ng mabatikos at pati yung trabaho ko naapektuhan na mga kababayan kasi napakahirap nun. Pati yung trabaho nitong si Andrea at yung mga negosyo niya naapektuhan kasi pati yun pinupunteriya ng mga Kathniel fans kung may katotohanan man etong balitang lumalabas na ito. Kaya kung ako kay Andrea, much better bilang isang good influencer at isang good creator, magsabi siya ng totoo kung may kinalaman ba siya doon or wala. Ganun lamang po kasimple mga kababayan, maglabas siya ng isang pahayag or statement na talagang makakapagpalinaw sa mga panatiko ng Kathniel. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. nakipag one night stand sa isa sa mga aktor na ngayon kinamumuhian na sa showbiz. Oh. Ito ang buong detalyadong report kung saan umani. Isa pa yon mga kababayan, nabalita pa siya na mayroon pang one night stand na nangyari, di ba? Alam nyo bilang isang content creator tapos gagawaran ka dahil maganda kang impluensya or ehemplo sa publiko, talagang hindi po dapat nararapat pag ganon. Lalo na't may mga isyong katulad dito. Kung totoo man, mga kababayan, na itong ibinabato dito kay Andrea. Pero gaya nga ng sabi ko, much better magsalita na lang si Andrea. Ano po, so ipagpatuloy pa natin kaysa nadadama yung kanyang trabaho. Ng iba't ibang reaksyon sa social media. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa Showbiz Snap, mag-subscribe na po kayo. Mukhang kinakarma ng araw ang ABS-CBN young actress na si Andrea Brillantes matapos pahagingan ng Catherine Bernardo at ng ilan pang mga celebrities sa ABS-CBN patungkol sa di mo na pagkakadawit nito sa hiwalayan ng Kathniel. Di mo na pagkakaroon nila ng one-night stand ng aktor na si Daniel Padilla. Ilang araw lamang matapos pumutok ang revelasyon, binoykot agad ng marami sa mga netizens online si Andrea para sa isang award na kanyang dapat matatanggap later this year. Ang nasabing award-giving body ay ang The 6th Gawad Lasal Llaneta Award, kung saan mismo ang De La Salle Araneta University ang magbibigay ng seremonya para sa mga... Biruin nyo, aawardan siya tapos binoykot ng mga Kathniel fans. Alam naman natin, napakarami talaga ng mga taga-suporta, tagahanga niyang Kathniel fans na yan, mga kababayan. Biruin nyo, nung nag-post ng hiwalayan na itong si Catherine, 1.2 million agad yung nadagdag sa followers nitong si Catherine. Ganyan karami ang Kathniel fans, kaya mahirap talaga mga kababayan nakakalabanin yan on social media. Talagang isang pamas report lang talaga niyan, nakaulugi para sa akin. Pero mga kababayan, hindi naman ganon etong si Catherine Bernardo. Kita naman natin yung ugali niya. Ano po, base sa mga interview sa kanya, kitang-kita naman natin na talagang may pagkamabuting tao etong si Catherine. Lalo na, at kada i-interviewin etong si Catherine, wala tayo naririnig na paninira galing kay Catherine patungkol dito kay Daniel. Laging maganda yung sinasabi niya about Daniel, mga kababayan. Ano po, so ipagpatuloy pa natin.
most outstanding communicators in the Philippines. Ngunit wala pa man ang nasabing date kung kailan maibibigay ang mga nasabing parangal, tila hindi na raw dapat umattend dito si Andrea dahil binoykot agad ng maraming Katniel fans ang nasabing young actress ng ABS-CBN na di umano'y dawit sa hiwalayan ng Katniel. Umani ng iba't ibang angry reaction at haha reaction sa Facebook. Grabe, no? Ang nasabing post na inilabas ng ABS-CBN at ng Star Magic. Ayon sa kanila, iba talaga ang ningning ng isang brilyante. Nominado bilang Most Outstanding TikTok Content Creator sa 6th Gawad La Salineta Award ang senior high star na si Andrea Brillantes. Matapos ilabas na nasabing Star Magic page at ABS-CBN official Facebook page sa Facebook ang nasabing nominasyon para kay Andrea, tila kahit kailan hindi raw magiging ka-inspire ang award ng ABS-CBN Young Actress dahil nakatatak na raw sa history ng show business na ito ang dawit sa hiwalayan ng 11-year relationship ni Catherine Bernardo sa kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Bilang pagpapatunay, narito ang ilang komento ng netizen kung saan binantaan si Andrea Brillantes na boboykote sa nasabing award-giving body ng De La Salle Araneta University. Grabe. Ang komento sa social media. Votation ba ito? Definitely walang magbo-vote ngayon na Katniel pag nagkataon. Luz Valdez ito. Ganun talaga pag talandi, nare-recognize. Sayang naman ang effort, di ba? Kita nyo yung pagka-obsess niya kay DJ. Nagtagumpay siya. Correct, magpapasko pa naman. Dapat yung inisip niyang gumawa ng tama, hindi yung kaharutan. Nominee pa lang naman, edi wag iboto. It's up to you guys. Biruin nyo mga kababayan, ganun ka makapangyarihan ng mga netizen. Sa panahon ngayon, once na gusto ka nilang i-boycott, kayang-kaya nila. Eh lalo na ngayon mga kababayan, napakatindi ng kinakaharap na issue nitong si Andrea. Kaya nga ang tanging susi lamang para tigilan si Andrea na mga bumabati ko sa kanya ng mga panatiko ng Katniel, eh talagang maglabas siya ng statement na talagang itanggi niya na wala siyang kinalaman sa hiwalayang Katniel. Ganun lang naman kasimple. Tapos humingi siya ng pasensya dun sa Katniel na kung saan mga kababayan nadadawit siya sa hiwalayang Katniel. Biruin nyo mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa naglalabas ng statement etong si Andrea. So means mga kababayan, baka nga may katotohanan na etong si Andrea ang third party di umano nitong si Daniel. Diba? Ipagpatuloy pa natin. Matapos ang samot-saring controversial statement ng ilang mga netizen, tiyak raw na umpisa pa lamang ang lahat ng ito dahil sunod-sunod na raw ang magiging karma ni Andrea dahil kailanman hindi raw magtatagumpay ang mga may maling intensyon at sumira ng ibang relasyon. Grabe, no? Ano ang iyong magiging reaksyon matapos ang naging komento ng ilang mga netizen kung saan sabay-sabay na binoykot si Andrea para sa dapat na award na tatanggapin ito sa 6th Gawad La Salineta Award? Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just comment below. Sa akin dyan mga kababayan ko, kung tatanungin kung may katotohanan na may ugnayan talaga itong si Andrea dito kay Daniel, eh wala talaga siyang karapatan na tumanggap ng award na yon. Dahil unang-una, kaya naman siya siguro paparangalan ng ganung award dahil mabuting influencer siya mga kababayan at mabuting creator siya. Kaso nga lang kung sangkot siya sa ganung hiwalayan tapos may one night stand na nangyari pa, parang hindi ata karapat-dapat na tumanggap ng ganung award yung ganung klase ng tao para sa akin. Pero kung ako tatanungin nyo dyan mga kababayan, in my own opinion, kung ang pagbabasihan ng award ay dahil sa magaling siyang creator, eh dapat niyang tanggapin yung award na yon at dapat naman niyang ipataw sa kanya yon dahil unang-una, siya naman nga talaga yung isa sa pinakamagaling na creator pagdating po sa TikTok mga kababayan. Pero kung pagdating naman sa imahe, sa personalidad, hanggat hindi siya nagsasalita, hanggat nadadawit yung kanyang pangalan, eh talagang marami mga tao ang magsasabi na hindi niya deserve yung parangal na dapat ipaparangal po sa kanya. So kaya mga kababayan, ano pong opinion ninyo? Hingil po diyan sa issue po na lumabas ngayon na ibinoboycott etong si Andrea Brillantes ng mga Katniel fans mga kababayan at ayaw iboto bilang isang nominado na makuha yung award mga kababayan at ibinoboycott pa lalo. So comment below na lamang po kung ano po yung masasabi nyo po, hingil po dyan. So, punta naman po tayo sa next topic po natin. Anyway, kinikredit po natin to sa Showbiz Snap. Kanya po ito, hindi po ito atin, hiniram lamang po natin. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe nyo na po etong Showbiz Snap. Ano po, so punta naman po tayo sa next topic po natin.
Eto, maganda rin to mga kababayan kasi minakita tayong balita kanina galing po dito kay Showbiz Allen.tv mga kababayan. Etong sinasabi po dito na ito daw pong endorsement at isang project nag-back out daw kay Daniel Padilla. Gaano kaya mga kababayan katotoo po ito? Pero bago po natin gawa ng reaction video po ito ay kinikredit po natin to mga kababayan kay Showbiz Allen.tv mga kababayan. Kanya po yan, hindi po ito atin. Gagawan lamang po natin ang reaction video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe dito kay Showbiz Allen.tv, subscribe nyo po yung kanyang YouTube channel mga kababayan. Ano po? So anyway, play na po natin. Kahapon lang ay nagpahayag ng pagkadismaya di umano ang isang CEO, isang ini-endorso na Yan. aktor na si Daniel Padilla at pinag-iisipan na nitong tanggalin ang aktor bilang endorser ng kanilang products. Alam nyo, hindi nga malabo na mangyari na yung ibang mga endorsement ng Katniels mga kababayan ay mag-back out dito kay DJ. Kasi mga kababayan, ganito lang naman yan eh. Yung iba kasi kaya nagpapa-endorse dito kay Daniel Padilla or di kaya naman do sa Katniel mga kababayan is dahil malakas yung kanilang community. Alam nyo mga kababayan, hindi talaga malayo na mag-back out yung ibang advertiser dito kay Daniel Padilla. Dahil kung tutusin talaga mga kababayan, kung titingnan po talaga natin ng mabuti, yung ibang advertiser, talagang minsan ang tinitingnan nila, yung isang magpupromote ng kanilang produkto or ng kanilang negosyo mga kababayan. Pero pag hindi na maganda yung image, talagang tinatanggal nila or nagbaback out sila dun sa isang nagpupromote ng kanilang negosyo mga kababayan. Ano po? So anyway, diretso pa natin. Galit na galit ang mga netizens lalo na ang mga fans kay Daniel Padilla lalo na sa kapamilya actress na si Andrea Brillantes. Nitong Huwebes, November 30, binasag na ni Catherine ang kanyang katahimikan at tuluyan ng kinumpirma ang paghihiwalay nila ni Daniel Padilla matapos ang 11 taong pagsasama. Kasabay nga ng pag-amin ni Catherine ukol sa kanilang breakup ay ang paninisi ng mga netizens lalong-lalo na ng mga fans ng Katniel kay Andrea na itinuturo nilang dahilan ng pagtatapos ng relasyon ni Kath at DJ. Catherine Bernardo unfollow ang and knowing those rumors but stayed quiet about it and didn't even defended Andrea Brillantes. Alam nyo mga kababayan, eto kasi yan nagpalakas kasi sa loob ng mga Katniel fans para magalit dito kay Andrea Brillantes nung nakita nila na in-unfollow nitong si Catherine Bernardo etong si Andrea mga kababayan, at mas lalo pang tumibay yung hinala ng mga netizen na si Andrea yung third party or dahilan ng hiwalayan ng Katniel fans nung nakita po nila yung mga interview nitong si Andrea dito kay Boy Abunda mga kababayan, na kung saan talagang lantaran niyang sinabi na gusto niyang magkaroon ng isang Daniel Padilla at crush niya etong si Daniel Padilla. So ngayon doon nagkaroon ng idea etong mga Katniel fans para maisip na etong si Andrea Brillantes yung hinihinalang third party nitong si Daniel Padilla. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. May ilan pang nagsasabing ang pananahimik ng kapamilya actress sa kabila ng kanyang pagkakaugnay sa issue ay isang senyales na umano'y totoo ang chika. Grabe no? Hiling naman ng ibang netizens na magsalita na hinggil sa issue si Daniel tungkol kay Andrea dahil hindi naman na raw obligasyon ni Catherine ang depensahan pa ito. Tama. Sana magsalita. Tama, si Daniel naman na makakapagdepensa sa kanyang sarili. Etong si Blight, etong si Andrea Brillantes, siya yung makakapagdepensa sa kanyang sarili, hindi si Catherine. Kasi unang-una mga kababayan, sila yung binabatikos ng tao. Itong si Daniel Padilla at saka itong si Catherine. Sila yung pinag-iinita ng mga Katniel fans ngayon. Kaya kung tutusin, ang may responsibilidad talaga dyan para ipagtanggol yung kanilang sarili, silang dalawa lang, hindi si Catherine. Diba? So ipagpatuloy pa natin mga kababayan. Na din sina DJ at Blight sa issue nila not for anything pero para maklear ang names nila sa mga bashers, ang daming artista nag-unfollow kay Blight. Until now, si Blight pa rin ang tinuturong dahilan ng mga tao sa social media. Grabe, Kawawa naman kung hindi totoo, say ng isang netizen. Tama. Chika pa ng Tama naman yun mga kababayan, kaya mas mabuti dapat depensahan itong si Blight yung kanyang sarili. Lalo na ngayon at nadadamay yung kanyang future. Mga kababayan, biruin nyo, binoboycott yung kanyang mga award. Tapos yung kanyang mga trabaho mga kababayan, naapektuhan na rin kasi binabatikos ng taong bayan. So ngayon, ang punto kasi natin dito, much better maglabas na ng statement at oras na para maglabas ng statement etong si Andrea. Para mga kababayan, malaman ng mga netizen kung ano nga ba yung totoo. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. isa,
may third party man o wala, hindi responsibility ni Catherine i-clear name ni ate girl, and also the fact Kath and Circle unfollowed Andrea. I think it's Danielle's responsibility to speak. Tama. Tama naman yun mga kababayan. Kung tutuusin talaga, ang may karapatan magsalita dyan ay itong si Daniel. Siya yung may karapatan para depensahan yung kanyang sarili. Wala nang iba pa. Mga kababayan, kung may nakikita man tayo may karapatang dumepensa ng kanyang sarili, si Daniel yon at saka itong si Blight. Kasi sila yung pinag-iinitan ng taong bayan ngayon. So kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito? So kayo po mga kababayan, ano po ang masasabi ninyo dito sa mga topic na tinalakay po natin? Naniniwala ba kayo na dapat kung talagang matalik na kaibigan ni Andrea Brillantes etong si Bea Bores, dapat ngayon siya magsalita at ngayon niya ipagtanggol yung kanyang kaibigan? Mga kababayan, at naniniwala din ba kayo na tama lang yung ginawa nitong si Sian Gasa na pangangaral dito sa nanay nitong si Blight? Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo dyan. At naniniwala din ba kayo mga kababayan na tama lang yung ginagawa ng mga Katniel fans or ng mga netizen na i-boycott po etong award nitong si Andrea? Mga kababayan, at naniniwala ba kayo na much better magsalita na lamang po itong si Andrea kaysa paulit-ulit siyang pag-initan ng mga panatiko ng Katniel? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang maikomento ninyo at masasabi ninyo hingil po dito sa mga tinapik po natin na topic patungkol po dito sa Katniel na hiwalayan or Katniel breakup. Mga kababayan, so comment below na lamang po. Tuulitin ko, bago po tayo pansamantala maghiwa-hiwalay, ay nais ko po muna sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag niyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito, at wag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit niyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng topic or issue na nagaganap sa ating bansa. Tuulitin ko, maraming salamat po sa lahat ng hindi nag-i-skip ng ating ads. Thank you po sa inyong lahat, at maraming salamat sa iyo na walang sawang nag-iiwan ng komento dyan sa ating comment section, at maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Thank you po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. God bless po.